Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng ika-4 na linggo ng pangkaraniwang ng panahon ng Kwaresma o 40 na araw ng paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Ialay po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga grupo at mga chapels. Sama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ayon pa sa mga propita, nangako ang ating Panginoong Diyos na baguhin niya ang kalagayan ng langit at lupa. At sa ating Ebanghelyo ni San Juan ay tinatawagan ang lahat na magkaroon ng isang pagbabalik loob at pagbabago upang tayo ay makiisa sa ating Panginoon. Sa mga sandali ng buhay natin na kung saan tayo nagkukulang at dahil sa ating karapukan at kahinaan nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binago. Sa mga pagdiriwang naming ng iyong pagsagip sa tao, umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pangmakailanman at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipon lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha isang bagong lupa at isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak
dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y niligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon. Siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal, yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis ay tigmak sa lupa sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak, nang iyong hubarin ang aking pangluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayong lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, ating siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat
nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nilang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsa ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naalala ng ama, anong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak. Kahit siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea. Pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipon lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Isus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ika-4 na linggo ng Kwaresma o 4 na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Isus. Ang atin pong tema o paksa sa araw na ito, sapagkat araw-araw mayroon pong kakaiba na tema at paksa, ay tungkol sa pananalig o pananampalataya. Sa salitang Hebreo, ang pananalig ay imuna. Imuna ay nasalin din sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 43 hanggang 54 ng pistis. Kaya po, sa ating Ebanghelyo ngayon, umuwi yung pinuno ng pamayanan na siya yung tauhan ni Haring Herodes dahil siya ay nananalig o nampalataya. At noong sinalubong siya ng kanya mga alipin, nagsabi na gumaling na ang anak mo. Pero umuwi siya dahil siya ay nananalig sa Panginoon. Pero pag tingnan po natin ang ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 4, verso 43 hanggang 54, atin pong tingnan na itong pinuno na ito, mapagkumbaba nga, pero nangungulit. Pinakaisapan niya ang ating Panginoon na pupunta doon sa kanilang bahay sa Capernaum. Pero ang sabi ng Panginoon na, hanggat hindi kayo nakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya.
Dahil nangungulit siya na papuntahin talaga ang Panginoon. Pero gusto niya na makita na ang ating Panginoon ay gagawa ng kababalaghan doon at yung anak niya na malapit nang mamatay, naghihingalo na, ay biglang gagaling. Pero sabi ng Panginoon na pupunta na siya. Ngunit humirit pa rin at ang sabi niya, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Ang sagot ng ating Panginoon, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. At dahil yun ang sinabi ng ating Panginoon, umuwi nga siya. Pero nananalig siya. Noong una kasi nangungulit lang siya at kulang pa sa pananalig. At dahil sa kanyang pananalig, na naisulat po dito, pistiwisen, mula sa pistis, pananalig, nasa salitang Hebreo, imuna, ay nagkaroon ng himala. Gumaling ang kanyang anak na naghihingalo sa oras mismo ng pagsabi ng Panginoon, gumaling na ang iyong anak, alauna ng hapon. Kaya pag tingnan po natin itong imuna, mayroon po itong root word. Ang una pong root word dito, dahil imuna, ay ang root word na nanay. Nagpapahayag ng ating panampalataya, ang ating pananalig sa Diyos, parang ugali ng isang nanay. Na kung saan ang nanay ay gumagabay, ang nanay ay umalalay, ang nanay ay kanya pong bitbit at kanyang ginagabayan ang kanyang anak. Ganon din ang pananalig, na kung saan ang ating pananalig sa Diyos, mayroon pong umaalalay sa atin, gumagabay sa atin, nagbigay liwanag sa atin, at ito yung Espiritu Santo na gumagabay sa atin upang tayo ay maglalakad ayon sa ating pananalig sa Diyos. At lumalalim pa ang ating pananalig kung saan makatanggap tayo ng liwanag sa pangako ng Diyos na ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ni Isaias, Kapitulo 65, versikulo 17 hanggang 21 na una, magkaroon ng bagong langit at lupa. Wala na po yung luma na mga paraan na nag-iiyakan, naghihirap, at madaling mamatay. Na maski mga bata, mataas ang infant mortality, hindi na po mangyari ang kamatayan. Bagkos, hahaba ang buhay na kung saan ang makaabot ng 100 na taon ay bata pa lang yun. At yung mga mamatay ng hindi nakaabot ng 100 ay sinasabing pinarusahan dahil ang biyaya ng Diyos ay ibibigay sa kanila magkaroon ng isang kagalakan. Kagalakan na kung saan sinasabi sa ating salmista ngayon sa Salmo 29 na mapuno ng galak dahil ang Panginoon ay siyang nagliligtas. Kaya dapat siya'y purihin at awitan sapagkat tapat siya sa kanyang pangako. Kaya po kapag tingnan po natin ang ating Ibanghilyo ngayon ni San Juan, na magkaroon po tayo ng isang tema o paksa, emuna, pananalig, ay atin rin malala na itong emuna ay meron ring pangalawang root word. At ito yung amen. Kaya pag sinasabi natin amen, ang ibig sabihin doon, namniwala ako. Yun na nga. Na kung tayo tatanggap ng katawan ni Kristo, sasabihin ng pari at ng lay minister, katawan ni Kristo, at sasabi natin amen, ibig sabihin, nananalig tayo. Pero kapag wala kang sinasabi, kulang ka sa pananalig. Kaya nga sa panahon ng komunyon, kahit mahirapan kang magsabi na amen, sabihin katawan ni Kristo, mahirapan ka, sabihin mo. Dahil ito yung pagpapahayag na amen. Iyon na nga, nananalig ako. Ito yung emuna, pananalig. Na kung saan ang pananalig at panampalataya natin ay siyang maghatid sa atin ng mga biyaya na hindi man natin inasahan at hindi man tayo karapat-dapat sa mga biyayang galing sa Diyos dahil hindi po tayo karapat-dapat dahil makasalanan tayo,
mahina tayo, marupok tayo. Tayo ay alabok lang. Pero ibinigay ng Diyos ang higit pa sa ating hinihingi. Ibinigay ng Diyos ang mga biyaya na kinakailangan natin sapagkat tayo'y nananalig sa Kanya. Ang malaga, mananalig sa Kanya. Emona o pistis. Fide. Faith. Pananalig. Kapag kulang tayo sa pananalig, kahit anong hinihingi natin sa Panginoon, kahit anong inaasahan natin na ibigay sa atin, hindi po matanggap sapagkat ang Diyos ay naghintay ng ating pananampalataya at pananalig na malalim na atin pong isinoko ang ating buong pagkatao sa Kanya. Sapagkat siya at siya lang ang tunay na makapagbigay, ano ang narapat na matanggap natin. Sapagkat bago tayo maghingi ng Panginoon, alam na ng Diyos sa kalubluban ng ating mga puso, ano ang nararapat para sa atin. Kaya huwag kayong maghinawa, mapapagod sa panalangin, na may taimtim na panalangin sapagkat ang inyong pananalig sa Diyos ay marabdob at masigla sapagkat ito'y nagkaroon ng malalim na ugnayan sa Kanya. Yun pong mayroong malalim na pananalig sa Diyos, pumalakpak po ng mas malakas pa sapagkat ang pananalig natin ay siyang pananalig na tunay sapagkat ugnayang malaliman na Diyos lang at Diyos lang ang siyang makapagbigay sa atin ng buhay na ganap at ikasyasya. Bagong langit, bagong lupa, bagong pagkatao, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dahil sa pagtitiwalang tutukunin ng Diyos Ama ng buong kalugod-lugod ang ating mga kahilingan, kung tayo ay mananalangin sa Kanya ng may panampalataya, atin pong itutugon, Ama, pagalingin mo kami sa pamagitan ni Jesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang simbahan sa buong mundo, naway maging isang simbolo ng mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliliit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Itong Kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng nagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumampalataya sa nakapagpagaling, nakapangyarihan ng anak na gumagamot sa lahat ng aming sugat. Ring namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupon lahat.
kasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming may tumpak ang kinamas ng pagsalungat sa panungutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin yung kinalulugdan at ang pagpakabuti namin yung ikinarangal. Kaya kaisa namang hel sisiawit ng papuri siyang pahay sa kalangitan, kami nagbubuni sa kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiludan lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu, gawin ng banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laghanap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawam nidapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang lupo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa iyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiludan lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng Pari o Lay Minister ng Katawan ni Kristo at isubogad sa bibig bago malis sa harapan ng Pari o Lay Minister. Sumunod po tayo. Sa puso kong umiibig, walang nananalig, kundi yaong pananalig sa sinta iniibig, hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man.
at di mapalagay hanggat hindi nahihimlay sa puso kong dalisay, hindi ka masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat na manatili lamang mo sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin, at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, kayo may naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na laging tumutulong at nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church, sa pamakatulong ng Quiapo Church, sa mga kapwa nating mga mahihirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Lakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, naway ang Poong Jesus Nazareno ay magbigay sa inyo ng biyayang kinakailangan sa inyong buhay. Imo na, pananalig at panampalatayang malalim at buhay, naway ating ipasiglahin upang tayo ay maugnay sa Panginoon at magpasalamat sa mga biyayang binibigay niya sa atin. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Mahal na Pong Isus Nazareno, iniag mo sa ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pagitan ng benisyon ito na may maalala ang pangako sa binyag na ikaw ay kiniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.